Excuse lang po, makikiraan po. Inayahan po na magsitayo at tabi natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, ang Diyos ng kasaysayan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Sa umagang ito, naririto ang iyong bayan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, ng kalusugan at ng karunungan. Basbasan mo po ang pagtitipon ito at pangunahan. Nawa maging mapayapa, makulay at makabuluhan ang programa ito. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang manahan sa bawat isa ng narito. Patnubayan mo po at pagpalain kami lahat na nagkakaisang bayan. Lalo't higit ang lahat ng namumuno sa pamalang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa ng buong talino at may katarungan at mapanadalat nila ang kalayaan at kapayapaan ng iyong bayan. Panginoon, sa gitna ng malampay na tunggalian, buong kababaang loob po namin dinadalangin na masumbungan ng aming kapwa ang kabutihan, ikaw lamang ang pinagmulan. Nawa ay muling matutuhan ang paggalang sa lahat ng iyong nilikha. Nawa ay malinawan ang aming mga puso at isip sa kung ano ang mabuti at tama. Nawa ay matanto ng bawat isa na tao rin ang lunas sa mga siganot at sikwa na kami rin naman ang may gawa. Sa panahon ng takot at galit, ipaalala niyo po sa amin na ang karahasan at pagkamasarili ang ugat ng pagkasira ng anumang maganda. Ipaalala niyo po sa amin na kami ay nakahigit sa kasamaan at kasikaman. Ipaalala niyo po sa amin na kami ay isang bayan na nabubuklod ng iyong pag-ibig. Hilumin niyo po ang mga sugatan ng iyong supling. Yakapin niyo po ang aming bayan upang magkabigtis namin malampasan ang lahat ng pagsubok at suliranin. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay hinihiling po namin at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus ng iyong anak na aming tagapagligtas, nakaharing kasama mo ang iyong banal na Espiritu, isang Diyos, ngayon at magpakailanman.
Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili nakatayo sa ating pagbansang awit ng Pilipinas. Sa ating pong napakamahal na Senator Bongo, sa ating mahal na Gobernador Presby Velasco at mga bisitang Gobernador Nancy Catangco, Governor Ming Petilla of Leyte, Congress Gatchalian, Commissioner Grega Bentica, Director. Kasama nila yung dati kong kasama sa pelikula, si MP Salvador. At siyempre, ang ating magiting at pinakamamahal, si Kong Lord Alan Velasco. Kung kanina, nung pumasok kayo, parang mas marami nagpa-picture kay Senator Bong. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas, nakabawi din ako kay Kong Lord. Kasi pag kami dalawa pumapasok, sa kanya lahat nagpapapicture, sabi ko nakabawi rin ako sa wakas. Sa ating 6 na municipal mayors ng 6 na munisipyo, sa board members, sa lahat ng konsihales ng bawat bayan, at mga 15 kapitan ng 15 barangay ng Buena Vista, sa inyo pong lahat, isang napakalaking karangalan na tayo ang napiling munisipyo o bayan upang idaos ang ganitong pagbibigay ng biyaya. Ito po ay itinalaga ang ating mahal na Senator Bongo ng ating mahal na Presidente, si Mayor Rodrigo Duterte, upang mamahagi ng tulong o biyaya noong nakaraang Typhoon Isoy. Palakpakan natin ang Pangulong Duterte. Senator Bong, yung picture po natin doon sa harap, sabi nila ay kung anak mo raw yung aking anak dahil mas kamukha mo raw. At kung ako raw ay nung bata pa, yung picture ko doon ay nung bata pa raw si Presidente Mayor Duterte. Sabi ko, hindi, anak mo yun. Nagkataon lang na si Senator Bong, ang Christmas party namin ng NMP sa Central Park, ay naandun siya, ay idol siya ng aking anak. Kaya meron kami picture. Isang napakalaking karangalan at isang katuwaan na ito po ang napiling ninyo. Kaya pinasasabi namin, isang napakalaking biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Mantakin ninyo mga kababayan, pwede namang ito'y gawin sa ibang bayan ng Marinduque. Pero bakit Buena Vista ang napili? Hindi naman siguro dahil malapit ako kay Kong Lord o malapit ako kay Gov. Presby. Siguro, sabi ko nga, ulitin ko, ito'y isang biyaya ng Panginoon Diyos. At sasamantalahin mo na, Kong Lord, yung pagkakataon, pag hindi mo ito pinatapos ang covered court na ito, baka maunahan ka ni Senator Bongo. Teka
Teka muna, hindi pa naririnig eh. Senator, sabi ko kay Kong Lord, pag hindi niya kaagad ito pinatapos, sangayon sa kanyang napakagandang plano, ay baka niyo pa raw unahan. Pwede na po bang magpanakpakan? Wow! O yung ibang mayors, huwag na kayong maiinggit. Huwag na kayong maiinggit. Dahil pag si Senator Bong nagsabi ng oo, sigurado yan. Wala siyang ibang bisyo. Sabi nga ni Mayor Duterte, ang kanyang bisyo lang ay magserbisyo. So sa pangalan po ng aming bayan, kayo po'y malugod naming tinatanggap dito sa aming matulaing bayan ng Buena Vista. Para po sa susunod, ay hihingan po natin ng opening remarks ang ating napakamahal at napakagiting na Governor Presty Velasco Jr. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakaswerte po natin at dinayo tayo ng ating mahal na senador, Senator Bongo. Saka po tumatanong doon ng palakpak para kay Senator Bongo. Todo po ang suporta sa atin ni Senator Bongo at mamaya ay maririnig niyo po ang mga benepisyong ibibigay sa atin. Pero hindi na po itong araw na ito at patuloy po ang aagos ang benepisyo dito. Isa po tumatanong doon na mabuhay kay Senator Bongo. Hinahuya tayo. Isa pa nga, mabuhay kay Senator Bongo. Nakasot. Anyway, may mga bisita po tayo dito. Yung aking mga governor po. Governor Nancy Catacco ng North Cotabato. Palakpakan po natin malakas. Si Governor Jecoy Villa po ng Siquijor. Palakpakan po natin. Of course, yung aking pong anak, Congressman Lord Ala, palakpakan po natin. Si Congressman Wes Gatchalian, palakpakan po natin. Nandito po si Commissioner Greco Benica ng PAC, ng DSWD. Nandito po si Director Johnny Gigayon ng Deputy Executive Secretary's Office. Meron din po si Director Ching Agkawili. At ang ating pong anim na mga alkalde po sa Marinduque, Mayor Nancy po. Ang aking may bahay po, Mayor Lorna Velasco ng Torrijos. Mayor Army Carrion ng Buwak, Palpak po. Mayor Vicky Lim ng Gasan. Mayor Leo Litelo ng Bugpo. At Mayor Tonton Lim ng Torrijos. Nandun din po ang ating bunga, Liga ng Barangay, James Lim po, Bukal po, Palpakan. Maraming salamat po, may kailan na mensahe. Pinapatid po natin na mga Marinduqueño, buong lalawigin ng Marinduque, ang matinding na pasasalamat po sa ating Senator Bongo dahil patuloy po ang pagbibigay ng tulong at biyaya sa atin. Nakita niya po ang salanta na nangyari dito sa Marinduque, dumaan po sa Torrijos, sa Buena Vista at sa ibang lalawigan ng Marinduque. Kaya nandito po siya at palagi po handang tumulong. Meron din po tayong hinihiling na malasakit center sa kanya. Maririnig po natin kung anong resulta. Pero palagay ko po ay palagi namang nakangiti sa Marinduque po si Senator Bongo at palagay ko po ay maaatim naman po natin yan. Ano po, Senator? Anyway po, pinapaalam ko lang po na sa February 21, bukas po ay 100 years ng Marinduque. Imbitahan ko po kayo lahat na pumunta sa Buwak. Tayo po ay isang taon, magsisimula po ang next century. At ang ating gagawin po, tulong-tulong po tayo. Tayo po ay makiisa para patungo po sa next 100 years. At ang ating pong gagawin, kung tayo po ay kapit-bisig at sama-sama po at hikain, ito po ang ating gagawing golden era ng Marinduque. Kasama pa kayo sa golden era
Thank you po, thank you. Gusto ko rin batiin ang Director Johnny Higayon, Office of Deputy Executive Secretary. Nasaan po siya? At siyempre si Director Ching Agkawili. Salamat, hanggang ngayon na-recognize mo pa ako. At saka anim na treasurer ng bawat bayan. Bibigyan po natin ng kataon makabati ang host, mayor, isa po yung aking dating katipan, si Mayor Nancy Madrigal. Maraming salamat po at na ipakilala naman ako at na-recognize ay ako po ay buong pusong nagpapasalamat dahil lang po sa aming bayan ng Buena Vista ay personal pong nabisita ng ating minamahal na Senator Bongo. Of course, andito rin po ang ating minamahal na Congressman Lord Alan Velasco at siyempre po ang ating mahal na Gobernador o Presby at ang kanya pong mga kasama sa League of Provinces at siyempre po sa mga konsehal, bukal at mga mayors na ating kasama sa anim na bayan. So, sa lahat po, lalo po sa mga tatanggap at ang mga mamabayan po ng bayan ng Buena Vista at Torrejon, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Napakapalad po natin sapagkat napili na po natin ang isang tunay na may malasakit para sa bayan ng ating minamahal na Senator Bongo. Ang aming pong bayan ng Buena Vista ang pinakamaliit, ngunit ito po ay kinikilala sa pagmamahal at pagpahalaga po ng mga tao sa aming po mga bisita. Mabuhay po tayong lahat. Ang aming pong tayo po ay dinalaw ng ating pong bagyong Tisoy noong December, ngunit tayo po dala ng ating kahandaan ay hindi naman po tayo gaanong walang buhay po. Ngunit ang mga pananim po, Senator Bongo, at ilang po mga bahay ay talaga po ito ay napinsala. Kaya ito po yung pagkakataon na kami po ay nagpapasalamat sa ating pamahalaan, sa pamumuno po ng ating minamahal na Pangulong Duterte sa pagbibigay po ng ayuda para po dito sa aming mga kababayan. Sana naman po ang ating pong matatanggap ay ito po ay makatulong, makapagdugtong po sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At tayo po ay matuto at tayo po ay magpahalaga sa ating pong mga kasama at kapwa, lalo tigit po sa patulong po ng ating pamahalaan. Ang ating din po malaking pasasalamat ay ang ating po sa ating pong founder and chairperson ng May Puso Foundation, siyempre ang ating pong Ma'am Wen Velasco, ang may bahay po ng ating minamahal na Congressman Lord Alan Velasco. So, yun po at mabuhay po tayong lahat at maraming salamat po. Welcome po sa bayan ng Buena Vista, Senator Bongo. Maraming po salamat. Thank you very much, Mayor Nancy. So, diretso na po tayo dito sa ating kung bakit naririto. Bakit pinadala ni Presidente Mayor Digong si Senator Bongo upang magbigay ng mga assistance sa naapektuhan ng Typhoon Isoy. So, tatawagin ko po ang mga recipient at ito po ay pumumunahan ni Senator Bongo, ni Director Johnny Higayon. Tatawagin po natin ang muna-muna ang probinsya ng Marinduque sa pamamagitan ni Governor Presby Velasco Jr.
Maraming salamat po. Ang susunod po ay ang munisipyo ng Buena Vista sa pamamagitan ni Mayor Nancy Matrigan. Masigap ang panangkakat po. Ang susunod po ay ang bayan ng Tuwingos sa pamamagitan ni Honorable Lorna Velasco. Dapat naman nag-kiss din ako kay Mayor Nancy kanina. Maraming salamat po. Ang susunod po ay ang Santa Cruz at tatanggapin ni Honorable Mayor Antonio Uy Jr. Ang susunod po ay ang Mayor ng Gasan, Honorable Mayor Victoria Lim. Lapakan po tayo. Ang susunod po ay ang bayan ng Buwak. Pamamagitan ni Honorable Mayor Army Carrion. Ang pinakamagandang asawa ng aking kuya po. At ang susunod po ay ang bayan ng Pagpog na tatanggapin ng ating nagalang-galang punong bayan na Augusto Libero. O Diyos, lamang ang may bulong. Ngayon mo, lamang ang may bulong. Ang susunod po ay ang para sa host for the Mayor T. Matrigan. Kung nasaan? Mga corporate court. Mga kababayan, dire-diretso na po tayo. Bibigyan po natin ng pagkakataon magsalita ang ating mahal na congressman at susunod na magiging Speaker of the House sa wakas makakapagpapiling ako sa opisina ng Speaker. Ladies and gentlemen, to introduce our special guest, Condor Alan
Maraming salamat kay Mayor Jim Madrigal. So sa ating pong lahat, sa ating pong napaka-importanting bisita, palagpakan naman po natin, Senator Bongo. Ang aming pong ama, Governor Presby Velasco. Siyempre po yung mga bisita po natin, nandito po sila, si Governor Nancy Catampo, Governor Jegoy Villa. Ang mga kabarkado ko po na andito rin, binisita po tayo. Andyan po si Congressman Wes Gatchalian. Andyan din po si Commissioner Greco Belgica. At syempre po, hindi ko po kakalimutan ang kuya ko po, Kuya Ibet Salvador. Ang ating po mga municipal mayors, andito po sila, ang ating mommy, andyan din po. Ang ating mga konsehal ng Benavista na andito, mga konsehal ng Buwak. At ang lahat po dito sa Benavista, taas po kami mga taga-Benavista! Ang mga taga-Torrijos! Yan. Hindi ko na po kapagpakabayan kasi ang trabaho ko lang po rito ay pakilala po ang ating napakabait at napakagwapong Senator Bongo. Kanina po sabi po ni Mayor Jing, kung nakaganti na rin ako sa iyo. Dahil imbis na ako daw ang pinapansin, si Senator Bongo ang pinapansin. Ito po naman po talaga, mas gwapo si Senator Bongo. Palapakit mo na ni Senator Bongo! So alam niyo po, nakakatuwa ang araw na ito. Bukod sa sineselebrate po natin ang ating centenaryo, 100 years of Marinduque. Alam niyo po, ito pong kasama po natin ngayong hapong ito, ngayong tanghali, ay kakaiba po talaga. Noong nakarang eleksyon, nakasama ko po siya at kitang-kita ko po ang sipag, ang tiyaga, at walang kapaguran. Alam niyo po, yung nangyari noong eleksyon, hanggang ngayon nangyayari pa rin. Usually, sinasabi po natin ng mga politiko, hanggang eleksyon na. Pero po, ang ipapakilala ko po, kahit natapos na po ang eleksyon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang pagpadama ng tulong sa ating mga kababayan at sa buong Pilipinas. Akalain niyo po, pag may sunog, pag may nabagyo, pag may nalintulan, kung ano mang sakuna, andun po si Senator Bongo para tumulong at magbigay tulong sa mga nangangailangan. Kaya hindi ko na po ako patagalin. Alam ko po, ang bawat bayan ay matutuwa dahil sa tulong handog na bigay ng ating Senator Bongo. Kasama po, siyempre po, ang ating pinaka-boss, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang lahat po ng natatanggap ng probinsya ng Marinduque. Lahat po ng ating nadadanas na pagbabago dito sa ating isla ay walang ibang pwedeng pasalamatan kundi po ang ating Pangulo at siyempre po bumubulong po tayo sa ating napakamabuting kaibigan kay Senator Bongo. Palakpakan naman po natin. So without further ado, andito na po ang raming bisyo pero nag-iisa po ay talagang magserbisyo sa ating lahat. Senator Bongo! Maraming salamat. Kindly sit down po. Bago yan, ako po makalimutan sa mga taga-Marinduque. Congratulations po sa inyong centennial. 100 na pala kayo sa bukas. At bago po maraming salamat sa inyong tulong po sa akin ng nakaraang eleksyon. Wala sa akin po. Salamat po. Ngayon, ako naman po ang handa mag-servisyo sa inyong lahat. Ako hindi po ako politiko. Ayaw ko pong pangako. Ayaw ko pong sabihin na kaya mo itong gawin to. Pangako. Antayin nyo na lang po. Antayin nyo na lang po yung resulta ng serbisyong tatak Duterte. So magtatrabaho kami para sa inyo. Bago yan, marami po akong gusto ikwento sa inyo. Papasalamatan ko lang po ang si ating gobernador, ang ating mahal na gobernador, si Justice Presbitero Velasco Sir. Maraming salamat. Ang aking matanik na kaibigan, noon pa man, sinasamahan niya ako sa Davao, basketball
kami at kasama ko po sa pagsiservisyo sa inyo. Aking mahal na kaibigan, Lord Velasco. Parapuan natin. Si Lord Velasco, sabi nila kanina mas marami nang pa-picture sa akin. Hindi po totoo yun. Lamang, mas gwapo po sa akin si Lord. Lamang siya sa akin ng 2 paligo. Alam niyo bakit? Buti siya may nagpapaligo, sa akin wala. Dito rin po si Congressman Wes Gatchalian. Ito po yung kapatid ni Will Gatchalian. Yung si Will, yung senador. Yung kaklase ko po sa Senado. Mas bata po ito. Mas gwapo kaysa kay Will. Kaya lang may bigote, delikado. Sino yung mga bigote? Delikado yung, alam niyo yung bigote, delikado yan. Saan yung ginagamit? Pangkiliti. Tama ba yung may mga bigote yun? Ayun o, diba? Totoo, diba? Saan mo? Dito rin po si Commissioner Greco Melica, aking partner po sa anti-crime corruption. Tulungan niyo po kaming labanan ng korupsyon sa gobyerno. Isumbong niyo sa amin, sumbong niyo kay Greco. Kasi walang mangyayari kung hindi niyo susumbong sa amin. Kung tatago niyo lang po, walang mangyayari. Pag meron nagkikil sa inyo, humihingi ng suhol, isumbong niyo kaagad para ating makasuhan at makulong. Di lang po yun. Yung mga korap sa gobyerno, alam niyo ba? Ito, kwento ko lang sa inyo. Nung nakarating ko, meron isang magnanakaw sa pinakain yung Pangulo ng pera. Alam niyo, 100? Pinakain na talaga. Nilunok niya yung 300. Kain mo yan. Nilunok niya. Kinabukasan, nagbawas. Paglabas na nagbawas, sabi ko, sana yung, sabi nila buo daw yung pera pag lumabas. Kasi hindi natutunaw yung pera pag kinain. Pinakain ko. Nung lumabas, hindi na 300. Naging 6 na tagsi-50. Pinagpapariya na sa kwento. Dito rin po si ating governor po ng Mindanao, si Governor Nancy Catanco. Pagpapagod natin. Ating Bisaya na governor from Siquijor, Governor Villa. Kung gusto nyo magpabarang, marami doon. Meron rin daw dito barang? Meron rin dito, no? Sabi ni Lord, meron rin daw pabarang dito. Kung gusto mo rin ligawan yung maganda, pabarang mo, tapos sagutin ka na lang. Totoo yan? Totoo yan, Lord? Sabi, doon naman sa Siquijor, doon yung mga wak-wak, no? Nakumo. Iba rin daw dito sa Marinduque kung gusto mo rin parang in love daw yung pamo sa'yo. Eto, kaibigan ka naman, di ko na kailangan pakilala sa inyo. Walang iba. Sino nakapanood ng pelikula ni Philip Salvador? Sikat ka pala dito. Sino nakapanood ng Betamax ni Philip Salvador? Walang galang na ho, hindi Betamax yung napanooran nyo. Kasi wala ho akong Betamax dahil hindi ho ako Gold Star. Philip Salvador! Philip Salvador! Never! Bakit na may retrato na kabikini? Ako natrato na kabigini. Meron? Wala eh. Meron? Akin na? Wala. Meron? Ito. Kaya ano naman niya? O, hawakan mo. Hawakan mo. Ikaw mo? Retrato. Teka. Pictorial ho namin ni Vilma Santos to. Kaya lang ho, hindi ko maintindihan bakit nawala si Vilma. Ano ginawa mo? Alam nyo, tingnan mo, 1978, Mayo 1978. 25 years old si Philip Salvador. Again. Ang ganda ng katawan. Puro pandesal. Alam mo, naawa ako kay Philip ngayon. Sabi niya, ganda pa naman ang dagat dito. Sa Davao rin po, naligo yan sa Samal. Nagpabili ng swimming trunk sa akin, binilihan ko, XL, hindi magkasya. Tinignan niya yung tiyan niya, sabi niya, partner, nawawala na yung pandesal ko. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Pinalitan naman. Ano? Wala. Corn beef. Puro taba. Si Epe. Alam mo si Epe, kaibigan namin ni... Epe, makinig ka muna. Alam mo si Epe, kaibigan namin to. Pumunta ito ng Davao noong 2004. Mayor pa lang si Presidente Duterte. Gusto niyang gawing pelikula ang buhay ni
Mayor Duterte. Alam niyo po, si Mayor, kinikilabutan siya. Sabi niya, ayaw kong gawing pelikula habang buhay pa ako. Hayaan na natin pagdating ng panahon, pag pumayag sila Mayor Inday Sara. Pagdating ng panahon. Si Ipe, pilit siya ng pilit. Alam mo si Pangulo, si Mayor, ako yung inuutusan niya. Pag meron siyang tinatakyan, hindi niya kayang harap-harapan takyan yung tao din. Mahal namin si Ipe. So, sabi niya po, kausapin mo si Ipe. Sabihin mo sa kanya, okay lang sa akin maging kaibigan kami, maging kumpare kami. Huwag lang niya akong pilitin magpelikula. Alam mo, kinausap ko si Ipe. Ipe, sabi ko, ikaw na yung pang-apat na artista na pumunta ng Davao. Sabi ko, napilit. Sabi ko, please lang, huwag mo napilitin. Kasi yung tatlo doon patay na. Sabi ko, huwag mo nang antayin na ikaw pa ang mamatay. Yun, tumigil. Sino bang hindi takot mamatay? 34 yung anak. Namiwala naman kayo. Alam mo, pag meron kang kabutihang nagawa sa isang syudad, ina-adapt ka, adapted son of a municipality or of a province. Si Philip Salvador, adapted father ng Davao. Unofficially. Kasi po, nag-iwan siya ng 4 na anak sa Davao. Namiwala na naman kayo. Mga taga Marinduque, nakita ko kanina maraming magaganda rito. Mahal ko po kayo. Nakikiusap po ko sa inyo. Layuan niyo po si Philip Salvador. Ayaw ko madagdagan yung anak niya. 34 yung anak. Ano ka ba? Baka maniwala yan mga yan. Yung mga sa barangay, matagdagan na yung anak niya. Pero naniniwala po ako. Ang sabi nila, si Ipe, 66 years old na, may asim pa! Kahapon, galing kami sa patay kahapon? Bukawi, Bulacan. Ang init ng panahon. Ganito, tanghali na pa. Napansin ko yung damit niya, medyo basa. At doon ko napatunayan na amoy ko, asim talaga. Gusto niya mag-amoyan tayo ng kilikili. Huwag kayo mag-alala, binili ako ng tawas. Magkano yung tawas dito? Napamahal ako sa Manila. 10 piso. Nilagay niya. Alam niyo yung deodorant na ginagamit niya, napudpud na lang, hindi raw nawawala. Nung nilagay niya ng tawas, sabi niya, partner, very effective itong tawas. Binili ako ng isang sakong tawas, nilagay sa kilikili. Mabait po ito si Ipe. Alam niyo ba, sinamahan ako ni Ipe at ni Robin nung nakaraang eleksyon. Umikot kami sa buong bansa, sinamahan nila ako. Pagkatapos ng eleksyon, biglang nawala. Sabi ko, ano nangyari sa inyo? Si Robin, sumakit yung likod. Totoo po yun, pina-MRI ko, kailangan niya mag-rehab, yung spine niya, may problema konti. Kailangan na po ng rehabilitasyon. Si Ipe, hindi po makatayo. Akala ko, may cancer. Pina-MRI ko. Tinignan namin yung resulta. Pagtingin ng doktor, gano'n, sabi ko, Dok, ayaw ko mawala ng kaibigan. Sabi ko, sabihin mo sa akin ang totoo, anong tumubo? Sinilip niya, sa ilaw. Sinilip niya, pagtingin ng doktor. Sabi ko, Dok, ano bang hinahanap mo? Wala. Anong hinahanap mo? Wala akong makita. Bakit wala akong makita? Wala akong makita. Bakit? Napun-pun ang lahat. Walang putput sa akin, matibay ko. Oy. Sino ba hindi mapupun-pun? 34 yung anak mo. Ang lapis nga napupun-pun. Ikaw na ba? Sige na, buka mo na. Okay na muna. Pwede ka na. Mamaya, kakanta ka, di ba? Okay. Seryoso muna tayo. Salamat. Pinaparating po ni Pangulong Duterte ang pagkumusta niya sa inyo. May pinadala po siya konting tulong sa lahat ng mga munisipyo rito, yung mga naging nasalanta ng bagyo. Pagtulong po yun sa pambili ng tulong po sa bawat constituent dito na tinamaan po ng bagyo. Ngayon, yung mga lahat ng dito rin po, may dala rin pong tulong. May programa tayo sa gobyerno ng DSWD. May bibigay rin po silang financial assistance sa inyo ngayong araw na ito.
Tapos, pasalamatan rin natin si Congressman Lord Velasco, si Governor. May nag-donate rin po ng mga grocery items para po sa inyo lahat dito. Makakatanggap rin po. Ako naman, nakita ko maraming buntis dito. Marami? Saan ay buntis? Pwede ba ako maging ninong? Okay lang? Sigurado ba? Ilagay niyo yung pangalan ko dyan sa baptismal certificate. Bongo. Basta, hindi po ako makapunta, ipaproxy ko si Lord. Basta pag nakita tayo, kumpare na tayo. Ha? Hindi niyo nabibiro. Meron akong regalo ng bigyan. Meron akong regalo sa lahat ng mga buntis. Yung totoong buntis, ha? Hindi yung gagawin pa mamayang gabi. Baka mamaya, kung madaling kayo, gawin yung bagay mamayang gabi. Ayan na. Dami na akong kumare dito sa Marinduque. Yung totoong buntis. Ayan. Dumami na yung mga buntis. Yung mga nagtatago lang. Sabihin niyo totoo. Hindi yung parang buntis yung tiyan, ha? Pasalamatan ko rin po ang ating mga mahal na mayor, si Mayor Lorna Quinto Velasco ng Torrijos. Salamat po. Mayor Nancy Castro Madrigal. Ang kanyang husband na po si Mayor Jing Sarmiento Madrigal, ang ating MC Galina. Wala. Bakit mo wala? Baka sinasagot tayo ng Trillanes, ha? Dito ba sa? Sumbong niya sa akin na pag nandito. Dito rin po si Mayor Army de la Cruz Darion ng BOA, ma'am. Mayor Victoria Lau Lim. Lim rin po ako, ang aming lolo. Mayor Augusto Leo Libelo ng Mokpo. Mayor Antonio Uy ng Santa Cruz. Colonel Landicho. Si Miss Sheila Tapia. Si Asek Incabo ng DSWD, Director Johnny Higayon, SK Federation President John Adrian Villar, ang ating Provincial Administrator Vincent Michael Velasco. Sino yung mga barangay captains na rito? Nandito rin po yung mga konsehal, Councilor David Vito, Sir Councilor Totoy Romero Villar, Councilor Hermehildo Malapote, delikado may bigote. Councilor Renato Madrigal Jr. Councilor Eduardo Pampola. Ang ating mga barangay captains nandito. Barangay Captain Anacleto sa diwa ng Barangay 1. Barangay Nora sa diwa ng Barangay 2. Barangay Elsa Sarili ng Barangay 3. Barangay Kapitan Noli na Bisa ng 4. Barangay Kapitan Wilson Fabrero ng Libas. Kapitan Wilson Paalam ng Barangay Tungib Lipatan. Ano si Kapitan? Nagpaalam na, aga pa. Apelido pa lang, nagpapaalam ka agad. Kapitan Bilyardo Salvacion ng Bacanay. Kapitan Santi Villavicencio ng Bigas. Kapitan Dante Marinduque ng Sihi. Paano ka matatalo? Apelido mo pa lang. Marinduque na. Kapitan Tito Pabalang ng Albog. Kapitan Vito ng Kaingangan. Kapitan Manuel Rean Sales ng Daikitin. ABC President Kapitan Mario Francisco II. Kapitan Lolivet Grabe ng Timpo. Ngayon, si ABC President Lim, palakpakan po natin. Mga kagawad, nandito ba? Gawad. Kapitan, masaya ba kayo na postpone yung barangay election? Masaya kayo? Yan yung isa sa mga pinangako ko noon na i-postpone kasi kulang yung 2 taon ninyong natitira. Diba? Wala kayong magagawa sa 2 taon. Kaya ginawa natin
2022 para magawa ninyo yung programa ninyo sa barangay. Hindi nyo naman kasalanan. Kinain yung termino. Pangalawa, ipaglalaban ko rin po yung Magna Carta for barangay official. Yung mga pinangako kong bill, isusulong ko po yan. Kapitan, meron akong problema. Nung bumaba ako kanina, meron nagalit sa akin. Pinagtuturo ako. Sabi niya, "Hoy, Bongo, bakit niyo pinapostpone yung barangay election?" Sabi ko, "Bakit po?" "Tatakbo akong kapitan!" Hinahanap ko na dito ba yun? Sabi ko, "Taga saan ka ba? Marinduque?" "Hindi, taga saan ka?" "Masbate." Sabi ko, "Umuwi ka doon, huwag naman gulo rito." Natakot si kapitan, akala ko kakalabalin ka, no? Dahil mga kapitan, naintindihan ko po ang trabaho ninyo. Kayo po yung nilalapitan po ng lahat. Lahat ng problema, kayo po yung malalapitan natin. Palakpakan natin ang ating mga kapitan. Kagawad rin po. Sino first kagawad? Wala? Wala. Ingat kayo sa first kagawad ninyo. Bakit papatay kayo? Kagawad, huwag mo ipapatay ang kapitan mo, ha? Antayin mo muna matapos yung termino nito. Biro. Ngayon, nag-usap kami ni Governor at ni Congressman. Magkakaroon kayo ng malasakit center dito sa Marinduque. Ano po itong malasakit center? Makinig muna kayo. Sa hospital ninyo, noong unang panahon, wala pang malasakit center. Meron kayong bill sa hospital, 67,000. Di ba Lunes, pipila kayo kay Governor at kay Congressman, bibigyan kayo ng 20,000. Okay, Mayor. Martes, pipila kayo sa PCSO, hingi kayo ng tulong. Miyerkules, pipila kayo sa DOH. Huwebes, pipila kayo sa DSWD. Biyernes, pipila kayo sa PhilHealth. Ubus yung panahon ninyo, ubus pa yung pamasahe ninyo sa kakapila. At kung may balanse pa kayo, minsan mangungutang pa kayo para ibayad. Sasangla pa kayo ng karabaw minsan para lang po ibayad sa hospital. Ngayon, kung meron na kayo malasakit center, nasa loob na po ng hospital, yung 4 na ahensya ng gobyerno, PhilHealth, PCSO, DSWD at DOH. Mag-aambag-ambag sila para zero balance ang target ng malasakit center. Ano mo ba ang requirement sa malasakit center? Poor and indigent patients. Basta Pilipino ka, qualified ka. Walang political ito. Pag hindi ka tulungan naman na sa ating center, pagalitan mo, sabihin mo, "Hoy, Pilipino ako. Karapatan ko yan, pera ko yan." Totoo naman talaga, pera nyo yan, binabalik lang po sa inyo. At pangatlo, dapat merong express lane para sa mga disabled at sa mga senior citizen. Hindi na kailangan pumila. Halimbawa, si Philip Salvador. Hindi na siya kailangan pumila. Sandali, Senator, ako na naman. 66 years old na yan si Philip Salvador. Huwag mo na ipagkaila. Nagtina lang yan ang buhok. Para kunwari, bata. Hindi. Totoo lang po, 66 years old na po yan si Ipe. Pero sobrang lakas pa po yan. Kaya ingat kayo sa kanya. Ngayon, sabi ko kay Governor ko, ano po pwede namin may tulong dito kay Mayor sa inyong probinsya. Handa po ako magserbisyo sa inyo. Huwag niyo po akong ituring na isang senador. Tawagin niyo lang po akong Bongo o Kuya Bongo. Hoy! Kuya Bongo lang. Yung mga matatanda, huwag niyo akong tawagin Kuya. Bongo lang, ha? Ito lang. Alam niyo bakit? Classmate ko yan, classmate. Alam nyo, huwag niyo akong tawagin senador. Kasi hanggang ngayon, hindi ko alam na senador po. Hindi po pumapasok sa isipan ko. Kala ko, pag nasa Senado kami, pag upo ko dyan, ang katabi ko puro mga sikat na pamilya. Minsan, kinakatok ko yung ulo ko, sabi ko, nananaginip ba ako? Sino bang mag-akala manalo po ako? Isa po akong probinsyanong katulad ninyo na binigyan po ng Panginoon ng pagkakataon na maging senador. Katulad ni Presidente Duterte, isang mayor ng isang probinsya. Probinsyano kami na ginawang presidente. Ako, isang probinsyano taga Davao, ginawang senador. Ginawa yan ng Panginoon. Kaya wala na kaming hilingin pa sa Panginoon. Ibabalik namin sa tao.
yung serbisyo para sa inyo lahat. Magsiservisyo kami sa inyo lahat. Ngayon, totoong story ito. Katabi ko dyan sa Senado, sino ba makakala maging senador ako? Halos lahat ng pinibigyan ng pagkakataon na maging senador, puro anak ng presidente, apo ng presidente. Puro sikat na pamilya. Di ba? Sa tabi ko, Marcos, anak ng presidente. Pagtingin ko sa unahan, Recto, apo ng presidente. Soto, may sariling ospital. Pagtingin ko rito sa kanan ko, dating mga, di ba? Puro mga kilala. Pinay, anak ng vice president. Dating senador, Osmeña Boulevard, may sarili. Rojas, ako ng presidente, may sariling kalye. Ako wala po akong kalye. Pero, pag dumaan kayo sa mga kalye niyan, ang traffic, di ba traffic? Mainit ang ulo ninyo. Ano nagpapasaya sa inyo? Pag nakikita kayo ng traffic light, ano yung green? Kung hindi nyo akong malilimutan. Hindi ka malilimutan. Oh, pag nakikita, mainit na naman ulo nyo kasi para na naman, traffic. Pag sinabi nyo sa driver, abante! Ano yung abante? Oh, di masaya kayo. Ang problema, meron kaming kaibigan na pastor sa Davao. Sabi niya, stop! Meron ng pastor, sabi niya, stop. Alala niyo yun, sino? Huwag kayo maingay. Sumbong mo kayo. Meron lang. Salamat po sa inyong lahat. Alam mo, totoo lang po, storya. Lahat ng binibigyan ng pagkakataon na maging senador, anak ng presidente, apo ng presidente. Ako, gusto niyo malaman kaninong anak ako? Ha? Anak ako ng tatay ko. Tulad ninyo, anak kayo ng tatay ninyo, di ba? Biro lang po. Napatawa ko lang kayo. Umiikot po ako sa mga nasulugan. Alam niyo bakit? Marami pong nagtatanong sa akin, Bongo, bakit? Tapos ng eleksyon, bakit ka pa umikot? Isa lang po ang sagot ko sa kanila. Sa mga kritiko namin ni Pangulo, sabi ko, hoy, hindi lang po eleksyon ang panahon na dapat umikot. Ngayon dapat umikot. Bakit? Kayo mga taga-Marinduque, makakapunta ba kayo sa Senado? Makakaakyat ba kayo kung gusto ninyo? Hindi, di ba? Kaya kami ang bababa dito. Para makapagbigay man lang ng konting tulong o solusyon sa inyong mga problema. Yan ang trabaho na pinili nyo kami, constituency legislation at saka representation. Yan po ang trabaho ng isang senador. Hindi ko na po habaan ang aking sasabihin. Maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong mahiya lumapit sa amin dahil trabaho po namin yan. Ngayon, balik tayo dito kay Philip Salvador. Kaya na ako dito, Senador. Diba, meron tayo, lahat ng tao sa mundong ito, meron sariling bisyo. Anong tawag doon sa mahilig sa manok? Bungero. Ako po, ang bisyo ko, mag-serbisyo. Ngayon po, ang bisyo ko mag-serbisyo. Anong bisyo ni Philip Salvador? Sumengas ka na naman eh. Hirap sa'yo pag nakatalikod ka sa akin eh. Natanungin ko rito yung mga kumare ko, ang bisyo ko mag-serbisyo. Anong bisyo ni Philip Salvador? Sinungaling! Oh, dito naman tayo sa kaliwa. Nakakatawag patutan. Ang bisyo ko mag-serbisyo. Anong bisyo ni Philip Salvador? Ay, mas sinungaling pala rito. Nakita niyo ako? Alam niyo, ganito yan. Kaya ako hindi nalilimutan ng tao. Dahil sa bisyo ko mag-serbisyo. Ang bisyo ni Philip Salvador, babaero. Tingnan niyo, yung mga mahilig uminom, yung mga kaibigan ko nasa likod, huwag kayong mahiya. Kasi may gore ang tawag sa inyo. Yung mahilig uminom, ano pala inom? Ang tawag sa inyo, lasing. Kung may gore naman, lahat ng mga lasing ko, huwag kayong magmaneho. Baka maalala niyo ako pag kayo ay hindi niyo Kinumpleto niyo pa pangalan, ha? ano? Pangalan ng ating presidente, Rodri? Okay ko na naman. Anong paborito hotel ni Philip Salvador? So? Anong ginagawa niya sa Soho? Nanini? Nakita niyo ako? Hindi nga. O, nakita
pumasok ng Sogo. Nakita niyo yung 249? Ang presyo dyan, pag pumasok ka, 249. Pumasok si Philip Salvador, nung nakarang kampanya, pag pasok siya, ang dala niyang pera, 200 lang. Nung nagbayad siya, madilim eh. Pagtingin nung bellboy na taga Marinduque, sabi niya, Philip Salvador, idol pa naman kita. Bakit ka humihingi ng discount? Ayos si Senator, ano? Eh ako nga, hindi ko alam na 249 ang bayad doon. Bakit mo alam? Hindi pa po ako nakapasok doon. Kaya lang, tuwing pumapasok siya doon, yung resibo niya, nire-refund sa akin. Tapos, sinisigil niya sa akin 500. Kumita pa siya. Pumasok ka na, kumita. Next time, pag pumasok ka, magdala ka ng 500, tip mo na. Para hindi kayo chismis. Ay, susunod, hihingi ako ng tig-500 sa inyo tatlo, ha? Hindi. Oy, hindi ka nag-iisa. Ngayon, hanap ka. Alam mo, naghanap ko ng damay si Philip Salvador eh. Ang bisyo ko magservisyo. Anong bisyo ni Philip Salvador? Magservisyo. Kuya! Ngayon, hanap, ito. Yan! Hinihintay ko! Hindi dito! Alam nyo, hindi porkat kaibigan tayo, ligtas ka na. O ba't namumula ka? Wala pa sinasabi eh! Ang sabi sa akin, Oh, patay ka! alam mo, kaibigan kita, kumpare tayo, pero hindi ako marunong magsinungaling. Karapatan ng bawat mamamayan dito sa Marinduque na malaman ang totoo. Anong bisyo ni Lord Velasco? Gusto niyo malaman? Ha? Gusto niyo malaman? Sasabihin ko, para huwag ka magagalit. Ang bisyo ni Lord Velasco ay magserbisyo din po sa inyo. Pulang-pula kayo mo nga! Alam mo, tabi kami kanina, sabi niya pare, huwag ka magkakamali sa Marinduque, hindi ka makakalabas. Madali na, partner! Tawa ng tawa kung katanilihin, Lord! Si Congressman Wesson ka na si Greco! Hindi. Ito, tingnan mo mabuti. Ikaw dalawa, mababait ko ito si Weston at si Greco. Nilalabanan namin ang corruption. Meron na po akong pakiusap sa inyo sa Marinduque, ha? Bago ko yung balik sa kanila. Nakikiusap po kami ni Pangulong Duterte sa kampanya namin laban sa korupsyon sa gobyerno. Kampanya laban sa kriminalidad. Kampanya laban sa illegal na droga. Tulungan niyo po kami. Galit si Pangulong Duterte sa mga kriminal. Galit si Pangulong Duterte sa mga drogista. Galit din po ako sa mga drogista. Sa totoo lang po. May tanong lang po ako sa Marinduque. Meron bang drug addict dito? Taas ang kamay. Ha? Nagpapaalala lang po ako sa inyo. Layuan niyo po ang droga. Layuan. Pag meron pong nagpasubok sa inyo, sabihin niyo, susumbong po kayo kay Duterte. Alam niyo bakit? Merong hinanong chemical dyan para sirain ang utak ng Pilipino. May hinalo dyan. Yung baterya ng sasakyan, hinalo dyan para sirain ang utak ng Pilipino. Nakikiusap po kami sa inyo. Yung pera ninyo, ibili nyo na lang po ng baon para sa inyong mga anak. Hapunan sa pagkainan. Yung 500 ninyo, 1,000 ninyo, huwag nyo pong aksayahin sa droga. Nakikiusap po kami. At yung isang paan ninyo po pag pumasok sa droga, nasa hukay na. Yun po ang totoo. Nakikiusap po kami ni Pangulong Duterte. At sa tulong ng ating mga kapulisan, ginagalang po ang mga pulis ngayon, mababait at respeto. Palapakan natin ang ating mga pulis. Kaya, dinoble ni Pangulo ang sweldo ng mga pulis para magsipag sila na labanan ang mga kriminal at illegal na droga. Dinoble niya, inuna niya noong 2018, inuna niya ang pulis at ang militar. Sila po yung nasa frontliner sa gera. Nagpupuwis ng buhay. Gusto niyo malaman yung pangalawang rason bakit dinoble yung sahod ng mga pulis? Okay, may nga yan. Sikreto natin ito. Kasi po, ilan sa kanila, doble yung asawa. Pero hindi ito, mababait ito. Biro lang ba? Hindi ako makalabas naman dito. Hindi biro lang. Dahil mababait yung mga pulis natin. Hoy, hindi ka nag-iisa. Ito ang dalawang ito. Mababait po ito si Greco at saka, ito yung itsura. Mapagkatiwalaan mo talaga.
dyan yung mga bigote nila. Hindi ko alam kung saan nila. Sabi ni Greco sa akin, pangkiliti daw yan. Ang dami mo talaga kinikiliti, ha? Huwag ka na maghanap ng naghanap ka ng dama ito mga to. Sinungaling ka. Oy, kailan di ako nagsinungaling? Ano ka? Alam niyo isang tao pag nagsisinungaling, pag hindi marunong magsipol, yung sipol ka na, sipol. Para malaman hindi ako sinungaling, kailangan sumipon. Sipon lang. Narinig niya sipol niya, pisot. Ano yung pisot? Okay. May Bisaya ka rito? Bisaya? Pisot. Ay! Pisot ako ba? Pareho ni Greco, ni Wes, at saka ni Lord. Mga pisot kami. Sige kayo naman. Teka muna, parang hindi yata yung ibig sabihin ko. Guwapo siya, di ba? Guwapo? Pisot ka. Okay. Pisot kami, apat. Pwede kayo tumayo? Tayo lang kayo sa kalit. Utang para nakikita tayo mga tao. Okay. Kami po apat. Pisot. Kaya kumagdating kayo. Hoy, Ipe! Walang maniniwalang pisot ka. 34 anak mo. Teka! Sabi mo pogi yun! Iba na ibig sabihin yan eh! Tanongin mo na yung mga Bisaya. Ano ibig sabihin nun? Gusto nyo magpili lang tayo eh! Hoy! May mga kapatahan ka! Ano ka ba? Sinagot! Kantahan mo na lang. May utang si Ipe sa inyo. Kantahan niya kayo. Palapakan natin si Billy Salvador. Gusto nyo ba ako kumanta? Gusto nyo ba? Pero papayag ba kayo hindi kakanta yung senador? Di ba dapat kumanta rin siya? Palapakan natin. Nakalimutan kanina si Kapitan Gemma Perlas ng Baranggayo. Palapakan natin. Tama. Kanta. Kumanta ka. Hindi ako marunong kumanta. Utusan niyo lang ako. Kahit ano. Huwag lang. Gusto nyo ba kumanta si Senador Bongo? Patay ka ba? Kung kakanta ako, kalahati lang yung bayad sa'yo. Wala akong bayan. Wala akong bayad si Ipe. Pero kailangan ko magbigay kasi marami siyang binubuhay. Kanta ka lang tayo. Ano? Mayroon ko sa'yo. Kaibigan ng iyong dadalan. Ay, hindi niyo po sabihin. Biglang ng dibdib nyo'y damang-dama namin. Narito ang mga palad ko. Handa kumay, kailangan nyo. Narito ang inyong kaibigan. Laging handa sa inyo. At kung kailangan nyo si Bon, sa oras ng inyong pag-iisa, kung naninindil, asahan niyong si Bongo ay darating. Kung kailangan niyo si Bon, sa sandaling di ko na ang lahat. Pusong kay tamis, kailanman hindi kayo matitigis. Sa sandaling kailangan niyo si Bongo.
minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao, gawin na natin ngayon. Hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kami magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil para sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Mahal po namin kayo. Mahal po namin kayo. May isa lang ho akong tanong sa inyo. Plastic! May isa lang ho akong tanong sa inyo. Meron na ho ba senador na dumating dito? Binisita ko yan. Kasi ho, nag-iisa ho yung senador na nangako nung kampanya, manalo, matalo, darating siya sa bawat lugar. Mas maiimbita niyo pa si Bongo kapag merong mga sakuna, darating siya, tinamaan ng sakuna, darating siya, kagaya nga ho ngayon, yung tinamaan po, ang Bagyong Tisoy, nandito po siya. Ano yung partner? Partner, yung sabi kasi ni Ipe, pupunta ako sa mga nasunugan. Huwag mong sabihin sa kanila yan, baka mamaya sunugin nila yung... Huwag yung gagawin niyo! Marami nagtataka sa akin. Sabi na, mga araw ang piyesta, hindi ka pupunta. Ba't sa nasunugan, pupunta ka? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi lang po sa konting tulong na pwedeng solusyon. Yung makapag-iwan man lang tayo ng konting ngiti sa panahon ng pagdadala natin, napaka-importante po sa amin. Salamat po sa inyong lahat. Pero bago yan, pupunta ako sa mga nasunugan ko. Yung meron ako binibigay na sapatos. Sino yung size 9 dito? Size 9. Lalaki, size 9. Yung natinamaan ng... Wala yung mga board member. Yung nawala yung sapatos. Wala ang sapatos. Size 9. Parang malaki yung palo ng ang ring eh. Parang size 15. Wala yata may size